At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto na si full spoiler o full summary ni chapter 1098. Pero ayan ay bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. At huwag nyo nga rin pong kalimutan na i-follow etong si Facebook page natin. So yung link nito ay nandiyan lang sa may comment section at saka sa may description. So yun lang naman at huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito ngayon magsisimula sa pagkakakidnap kay Genie dahil etong si Genie ay kinidnap siya para maging isang asawa ng isa sa mga Celestial Dragon. So hindi ipinakita rito kung sino yung napangasawang Celestial Dragon ni Genie, pero inireport na yung buong squad o yung lahat ng troops neto ni Genie ay namatay o naubos dahil sa surprise attack na ginawa ng world government. But then ay pagkatapos na nangyaring pagkidnap kay Genie ay dito na nagsimula itong Revolutionary Army na maging mas violente. At etong si Kuma ay makikita na naging mas intense nga raw siya pagdating sa mga labanan o sa battles. But then after nito ay makikita nga natin yung moment na kung saan itong Revolutionary Army ay nagpipick up ng mga tao na mula sa may Goa Kingdom. So eto nga yung mga taong niligtas nila o yung mga recruits na kung tawagin. At then after nito ay makikita na etong si Kuma ay nag-teleport siya papunta sa isa pang isla para tulungan din yung ibang mga rebels. At dito makikita na tinapos ni Kuma nang siya lang mag-isa yung labanan na nagaganap dyan sa isla kung saan siya nag-teleport. So parang nagwawala na dito itong si Kuma. Pero pagkatapos nito ay dito na nga sinabi yung patungkol kay Bonnie na ang nanay niya nga ay etong si Genie at ang tatay niya ay isang Celestial Dragon. So malinaw, hindi si Kuma yung tatay ni Genie kundi yung Celestial Dragon na kung saan dito pinuwersa si Genie na pakasalan. But then ay pagkalipas ng 2 taon ay biglang nagkaroon ng sakit etong si Genie na kung tawagin ay Sapphire Scale. At etong Sapphire Scale na to ay talagang nakamamatay. At napaka-rare nga raw ng sakit na to. Mas rare pa yan kaysa dun sa sakit na kung tawagin ay Amber Lid Syndrome. So itong Amber Lid Syndrome, ito naman yung sakit nilo nung bata pa siya kung matatandaan ninyo. At so now ganito, yung mga tao na merong sakit na Sapphire Scale, ang nangyayari sa kanila ay kapag tinatamaan sila ng natural light o yung sinag na nagmumula sa araw o yung sinag na nagmumula sa buwan, yung buong katawan nila ay nagiging kulay blue at yung kanilang balat ay nagiging kasing tigas ng isang bato o di naman kaya kasing tigas ng isang scale. So kaya siya tinawag na Sapphire Scale kasi nga nagiging kulay blue ka na at the same time nagiging scale pa yung balat mo. At so dahil sa sakit na yan, kaya hindi na nga raw ma-recognize ngayon itong itsura ni Genie. At dahil sa sakit na to, ay pinalaya na nga rin ng Celestial Dragon itong si Genie. So sa chapter na to, ay hindi nga raw natin makikita kung ano yung itsura ni Genie. Ano lang siya, puro boses ganyan. But then, ay sa pagkakalaya nga nito ni Genie, ay bumalik siya sa Sorbet Kingdom at doon, iniwan niya si Bonnie sa mga elders. At then after nyan, ay makikita na itong si Genie ay bumalik siya doon sa simbahan kung saan sila nakatira dati ni Kuma at dito ay tinawagan niya na itong Revolutionary Army. At so dito ay nakausap nga ni Genie itong Revolutionary Army at ang sinabi niya nga sa mga to na talagang gusto niyang makita sila lahat. Pero sa pagkakataon na to ay magpapaalam na nga siya. So kaya nga dahil dyan ay nagulat itong si Ivan sa sinabi ni Genie. At itong si Kuma naman ay parang nagwawala na nga siya at sinabi niya na ano raw ba yung mga pinagsasabi nito ni Genie. Ang akala niya nga raw ay hindi niya na makikita itong si Genie. Kaya dalian daw nito ni Genie sabihin niya na kung nasaan siya para puntahan siya kagad nito ni Kuma. At so dito ay habang nag-uusap itong sila Genie at
etong sila Kuma ay na-identify nila Kuma kung nasaan yung location ni Genie at nandoon nga siya sa may Sorbet Kingdom. So kaya nga dahil dito ay dali-dali nag-teleport kagad, umalis kagad etong si Kuma papunta dun sa may Sorbet Kingdom. Habang etong si Genie naman, meron pa siyang huling sinabi kay Kuma pero hindi na yan narinig ni Kuma kasi nga bigla na nag-teleport etong si Kuma. So ang huling sinabi ni Genie diyan kay Kuma ay mahal nga raw ni Genie si Kuma. But then ay dito na nga nag-arrive o dumating si Kuma sa may Sorbet Kingdom kung nasaan si Genie. Pero pagdating nga ni Kuma ay wala na, patay na etong si Genie. So hindi niya na inabot na buhay etong si Genie. At so pagkatapos nito ay dito na nag-decide si Kuma na siya na yung magpalaki kay Bonnie kasama yung mga elders diyan sa may Sorbet Kingdom. At so now ang nangyari ay etong si Kuma ay time to time nagte-teleport siya papunta doon sa Revolutionary Army para tulungan yan sa kanilang mga activities at may kita nga rin pati yung training nilang dalawa ni Sabo. But unfortunately, dahil etong si Bonnie ay nagsimula nang ma-develop sa kanya yung sakit na sapphire scale. So kaya naman dahil dyan ay nag-decide si Kuma na mag-quit na sa Revolutionary Army para alagaan na nga mag-focus siya dyan kay Bonnie. So pumayag naman si Dragon at ang sabi ni Dragon kay Kuma ay tatanungin niya lahat ng kakilala niyang doktor kasi nga baka merong may alam sa kanila at makatulong sa lagay ni Bonnie. At then after nyan ay dito makikita nga na etong si Kuma hindi niya alam kung paano gagamutin itong sakit ni Bonnie. Kaya nag-decide si Kuma na wag na ngang palabasin ng simbahan etong si Bonnie nang sa ganon ay hindi na siya tamaan ng natural light. At ang ginawa nga dito ni Kuma ay nagdala na lang siya ng mga libro para yun na lang yung babasahin nito ni Bonnie. So parang hindi na lumabas etong si Bonnie. At so after nyan ay dito na nga natin makikita yung moment na kung saan masayang magkasama etong si Bonnie at saka etong si Kuma na para ba talagang mag-ama etong dalawa na to. Pero unfortunately dahil yung mukha ni Bonnie dito ay meron na nga raw mga blue stone at dahil yan sa sakit niyang sapphire scale. So kaya nga etong si Kuma ay tinawag niya na Jewelry etong si Bonnie. So kaya pala Jewelry Bonnie yung pangalan nito ni Bonnie. So lumipas ang ilang taon at ngayon ay 5 years old na nga etong si Bonnie. At etong si Kuma ay kinausap niya naman yung isang doktor patungkol sa sakit nga nito ni Bonnie. At ang sabi ng doktor kay Kuma na although hindi nga tinatamaan ng natural light etong si Bonnie, pero habang tumatanda nga etong si Bonnie, yung sakit niya ay mas lumalala nga rin. Kaya pagtungtong ni Bonnie sa kanyang 10 years old ay mamamatay na nga raw itong si Bonnie. So itong conversation na ito ni Kuma at saka nung doktor ay narinig yan ni Bonnie, pero ang narinig lang ni Bonnie dyan yung part na kung saan yung sa may around 10 years old siya at na misunderstood dyan ni Bonnie. Ang akala niya gagaling siya pagtungtong niya ng 10 years old siya. So mali yung pagkakaintindi dyan ni Bonnie. At so ngayon ay hindi na alam ni Kuma kung ano yung gagawin niya at hindi niya rin masabi yung katotohanan dyan kay Bonnie. Ang lagi niya lang sinasabi kay Bonnie ay balang araw gagaling etong sakit niya. But then sa dulo ng chapter na to ay may kita nga yung pagbabalik ni Haring Bakery. At dito sinasabi nga sa pagbabalik niya dyan sa Sorbet Kingdom ay nagsimula siyang pagpapatayin yung mga tao dyan. So now yung mga tao ay humingi ng tulong dyan kay Kuma. But then ay pagkatapos niyan is ayan guys, so hanggang dito lang etong chapter na to. At ayan ay hindi pala si Kuma talaga yung tatay nito ni Bonnie kundi isang celestial dragon. At so ayan guys, ay kung natripan nyo etong si chapter 1098 ay huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like at pakifollow na nga rin guys etong si Facebook page natin. So yung link niya nandiyan lang sa may comment section. So yun lang naman at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.